ang simula ng bakbakan sa pagitan ni Jinwoo at ng mga monarchs at parang alam na ng mga ito kung ano ang capabilities ng kapangyarihan ng isang King of the Dead. Pagkatapos ng International Guild Conference, nagpakilala kay Jinwoo ang 7-star hunter ng China na si Liu Zigang. Bago ito tuluyang umalis, sinabi niya kay Jinwoo na umaasa siyang hindi ang ama ni Jinwoo ang suspect sa pagpatay kay Christopher Reid dahil ayaw niyang makalaban si Song Jinwoo. Maya-maya, dumating ang direktor ng Bureau of Hunter upang hingin ang oras ni Jinwoo. Lumipat ang eksena sa isang hotel at muling nagkita si Mrs. Selner at Jinwoo. Ikinuwento ni Mrs. Selner kay Jinwoo ang kanyang panaginip patungkol kay Christopher Reid na papatayin ito ng isang mga malalakas na nilalang. At pagkatapos ng ilang araw ang kanyang panaginip ay nagkakatotoo. Wika ng direktor, winarningan daw niya si Christopher Reid, ngunit hindi ito nakinig kaya humantong tuloy sa pagkapawi ng kanyang buhay. Sinabi ni Mrs. Selner, ang mga makapangyarihang hunter na kayang protektahan ng mundo ay patuloy ng mamamatay hanggang sa wala nang makakapigil sa mga nilalang na gustong ubusin ang mga malalakas na hunter. Tugon ni Jinwoo kung binabalaan din ba siya ni Mrs. Selner na mag-ingat. Sagot ni Mrs. Selner, hindi niya binabalaan si Jinwoo. Instead, inimungkahi nitong protektahan ang mga hunter. Wika ni Mrs. Selner, sinusubukan niyang makita ang mukha ng mga umaatake kay Christopher sa recent niyang panaginip, ngunit hindi siya nagtagumpay, kaya gumawa siya ng ibang pamamaraan, ginamit niya ang kanyang sariling kakayahan upang makita ang mga ito. Nakita ni Mrs. Selner ang limitless na kapangyarihan kagaya nung nakita niya ang kapangyarihan na nasa loob ni Jinwoo. Kaya sobrang nanginginig si Mrs. Selner sa takot at mayroon itong sinabi nung time na tiningnan niya ang mga mata ni Jinwoo. Napatanong ang ating bida kung ano ang exact na sinabi. Sinabi daw nito na pababalikin siya kung saan siya galing at mag-antay sa napakalaking digmaan. Kaya nagulat si Jinwoo dahil parang ito ang tinutukoy na digmaan ng King of the Giant, digmaan sa pagitan ng mga rulers at monarchs. Ngunit hindi niya alam kung sino sa dalawang panig ang pumapatay ng mga malalakas na hunter. Sinabi ng direktor, ang mga nilalang na umaatake ay lampas sa kakayahan ng isang hunter. Kaya upang mapigilan nito, kailangan nila ang kagaya ni Jinwoo na kayang tumayo as equal sa mga ito. Sa katunayan, hindi siya naniniwala noong una na si Jinwoo lang ang nag-iisang kayang protektahan ang lahat ng mga hunter. Ngunit nung nakita niya kung paano ito nakipaglaban kahapon kay Thomas Andre, nagbago daw ang kanyang isip. Syempre, hindi sila mag-e-expect na tulungan sila ng libre. Kaya ibibigay nila ang lahat ng gusto ni Jinwoo kahit ang nag-iisang napakahalagang kayamanan ng US, ang Rune Stone ng Dragon Kamesh. Dagdag pa nito, may mga hunter na nakatanggap ng napakalakas na kapangyarihan at ito ay isang blessings at gamit ang kapangyarihan na ito, nananatiling ligtas ang buong mundo at kapag ang mga ito ay tuluyang nawawala, ang kaligtasan ng buong mundo ay tuluyan ng maglaho. Napaduko si Jinwoo at humingi ito ng tawad kaya nagulat ang direktor kung bakit ayaw iligtas ni Jinwoo ang mga hunter. Ito ba ay dahil sa sama ng loob kay Thomas Andre? Sagot ni Jinwoo, ito ay dahil hindi niya alam kung sino ang kanyang kalaban. Napatulala ang direktor at si Mrs. Selner sa sinabi ni Jinwoo at kaagad tumayo ang ating bida upang magpaalam at umalis. Naaalala ni Mr. White ang mga sinabi ni Jinwoo sa conference na gusto niyang protektahan ng kanyang pamilya kahit kalaban pa niya ang lahat ng mga hunter sa buong mundo. Huminga ng malalim ang ating bida at tumingin nito sa itaas. Pagkatapos tinawag niya si Mr. White at sinabing kung pwede bigyan siya ng listahan ng mga hunter na gusto niyang protektahan at kung pwede bigyan siya ng pagkakataon na makilala niya ang mga ito. Kung kaya napangiti si Mr. White sa tuwa. Sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Pagkatapos nagsagawa ng event ang Bureau of Hunters sa huling araw ng International Guild Conference at tinawag itong The Night of the Hunters. Magaling na ang katawan ni Jinwoo at nakadalo ito sa event ng mga hunter at nung narinig daw niya na binugbog ni Jinwoo ang Goliath na si Thomas Andre upang protektahan siya ay sobra daw siyang napaiyak.
Napansin ng ibang hunter si Jinwoo na siya lang ang naiiba sa lahat at hindi nila ito ka-level. Ngunit sila ay nagulat dahil ito pala ang hunter na iniligtas ni Jinwoo kay Thomas Andre. Nagpakilala kay Jinwoo ang isang CEO company na bumibili ng Monster Corps at gusto nilang bilhin ang mga giant na napatay ni Jinwoo. Kaya napasabi ang ating bida na isa itong good timing dahil si Jinwoo ang in charge sa lahat ng bagay patungkol sa business matters ng kanilang guild. Siya naman ang in charge patungkol sa raid. Kaya kaagad nagpakilala si Jinwoo as a Vice Master ng Ajin Guild upang sila na lamang dalawa ang mag-usap patungkol sa negosyo. Masaya si Jinwoo na makita si Jinwoo na nag-grow up as a Vice Guild Master dahil nahahandle nito ng maigi ang business matters ng kanilang guild. Dumating si Mr. White at ibinigay kay Jinwoo ang listahan ng mga high priority hunter na poprotektahan ni Jinwoo at nakita niyang sobrang dami nito at ang ranking ay nakabase sa points based sa kanilang contribution at activity. At ang top 10 ay ang mga malalakas na hunter, una si Thomas Andre, pangalawa si Liu Zigang, pangatlo si Christopher Reid, pang-apat si Sidat Bakshan. Hanggang sa hindi kinaya ni Jinwoo na basahin ang lahat ng pangalan ng mga hunters, kaya nakapag-decide ang ating bida na lagyan ng Shadow Soldier ang lahat ng mga hunter na nasa event sa halip na memoryahin ang lahat ng mga pangalan nito. At sa pamamagitan ng ideyang ito, madali niyang malapitan ang mga monarchs gamit ang mga hunters at madali niyang malaman kung sino ang kaibigan o tunay na kalaban. Mahiganting dumating na ikinagulat ng lahat. Wika ng ating bida, huwag kayong mag-alala. At ito pala ay si Thomas Andre at makikitang sobrang na-injured ang braso nito. Sinabi ni Thomas Andre, ang kanyang braso ay hindi kayang pagalingin kaagad ng isang healer dahil sa sobrang lakas ng magical power damage. At kahit ang kanyang doktor ay ganun din ang sinabi. Kahit na mabagal ang recovery ng kanyang braso, hindi pa rin sigurado kung kailan talaga ito ma-fully recover. Alam niyang kaya siyang tapusin ni Jinwoo at kahit ang buong Scavenger Guild ay kaya nitong i-wipe out. Ngunit sa kabila ng napakalaking chaos na nangyari, walang namatay sa kanyang guild member maliban kay Wang Dongsu na siyang nagsimula ng lahat. Tinanong ni Thomas Andre kung bakit sila binigyan ng chance ni Jinwoo na mabuhay. Sagot ng ating bida, hindi sila nagkasala kaya hindi nila deserve na mamatay. Paalis na si Thomas Andre at sinabi niya kay Jinwoo na alam niyang nakagawa ng kasalanan si Wang Dongsu, subalit hayaan siyang bigyan nito ng isang dissenting living. At ililibre daw niya ng dinner si Jinwoo kapag tuluyan ng gumaling ang kanyang braso kung ibibigay nito ang contact number sa kanyang manager. Nagpakilala si Laura at sinabing nagpapasalamat si Thomas Andre dahil hindi pinatay ni Jinwoo ang kanyang guild member. Hindi daw halata sa mukha nito pero ang kanyang guild master ay isang mahiyain na tao. Hiningi ni Laura ang contact information ni Jinwoo dahil gusto ni Thomas Andre na bigyan si Jinwoo ng isang magandang gift. Kaya nakikiusap siyang sabihin kung ano ang gusto ng ating bida. Nagpapasalamat si Jinwoo ngunit hindi na daw kailangang magbigay pa ng gift. Subalit wika ni Laura, hindi daw kaya ni Thomas Andre na magkaroon ng utang na loob dahil isa itong highly competitive person. Napaisip ang ating bida kung ano kaya ang dapat na hingin niyang regalo, kaya wala siyang ibang naisip kundi isang napakagandang dagger. Umalis na si Laura at sinabi ni Mr. White kung handa na ba si Jinwoo na ma-meet ang nasa hunter list. Wika ng ating bida, hindi na kailangan at tinanong niya kung bakit wala dito ang ika-number 6 sa listahan. Hindi makapaniwala si Mr. White kung paano nalaman ni Jinwoo na hindi dumalo ang ika-number 6. Kaya sinabi niyang wala na silang contact nito bago nagsimula ang conference at hinahanap daw ito ngayon ng Brazilian government ngunit hanggang ngayon wala pa ring balita. Kaya napagtanto ng ating bida na baka pinatay na rin ito ng mga monarch. Lumipat ang eksena sa Hunter Association. Palaging nakakaramdam ng malakas na pagkabog sa dibdib si Gogan He. Alam niyang mayroon siyang problema sa puso, ngunit parang lumalala daw ito. Kaya napagtanto niyang baka umabot na sa limitasyon ng kanyang katawan. May tumawag kay Gogan He. Tumawag ang kanyang asawa na sobrang nag-aalala kung may masama bang nangyari sa kanya. At wika ng chairman, walang nangyaring masama sa kanya. Sa katunayan, pauwi na siya sa bahay. Ngunit biglang naramdaman ni Gogan He ang napaka-unusual na magical energy. At napansin niyang biglang lumamig at sa paglingon niya ay meron ng nakaupo sa sofa ng kanyang office. Ang Monarch of Frost, ang King of Snowfolk, si Led. Naramdaman ni Gogan He ang presence ng kalaban at alam niyang hindi niya ito kayang i-handle. Gumawa ng isang matalas na ice object ang Monarch at sinabing ang lugar daw na ito ay matagal nang wasak sa outside world. Kaya nagulat si Gogan He dahil baka nananaginip lang siya. Ngunit bigla siyang natamaan ng ice attack sa balikat at tinanong siya kung masakit pa rin ba para sa isang nananaginip lamang. Narealize ni Gogan He,
Hindi talaga siya nananaginip at tinanong niya kung sino ito. Wika ng Monarch, akala daw niya nakilala daw siya nito. Ngunit parang ang kaharap niya ngayon ay isang tao. Kaya nagtataka si Goganhe kung sino ang hindi taong tinutukoy nito. Wika ng Monarch na wala siyang oras para sa mga mahihina kaya dapat magpakita sa kanya ang Fragment of Brilliant Light. Tinanong niya ito kung natatakot ba ang Fragment of Brilliant Light na mamatay ang vessel kung magpapakita siya. Well, hindi pa rin daw magmamatter dahil hindi na magtatagal ang vessel, mamamatay rin naman. Nag-unleash ng Ice Magic ang Monarch towards Goganhe at gumawa ito ng napakalakas na impact sa loob ng office. At masayang nakita ng Monarch na parang nagpapakita sa kanya ang Fragment of Brilliant Light at muli itong nagpakawala ng Ice Magic attack, ngunit pasimple lamang itong tinapik ni Goganhe gamit ang kanyang kamao at tumalsik ito na parang wala lang. Umapaw ang napakatinding kapangyarihan ni Goganhe at ginamit talaga nito ang kapangyarihan ng isang ruler dahil nagsalita ng lingwahe ng mga monster ang chairman at ngayon kilalang kilala niya kung sino ang kanyang kaharap at sinabi nitong na-impress daw siya dahil winasak nito ang kanyang office in a dimensional gap. Wika ng Monarch, matagal na daw niyang hinahanap ang Fragment of Brilliant Light na nasa katawan ni Goganhe. Ngunit hindi niya na-imagine na natrap daw ito sa loob ng isang mahinang vessel na hindi kayang gamitin ang full potential na kapangyarihan ng isang ruler. Nahanap na daw nila ang 7 vessel ng mga ruler at 2 na ang kanilang napatay at pangatlo daw ang vessel na ito. Napasigaw si Goganhe sa galit kaya naghamon nito at sinabing, "Halika Monarch of Frost, subukan mo ako kung kaya mo." Sagot ng Monarch, "Hindi mo ako kayang talunin gamit lamang ang katawan ng isang tao." Compare sa isang Monarch na kayang gamitin ang full potential na kapangyarihan at hindi daw ito makakatama sa kanya kahit galos man lang. Parehong naghanda si Goganhe at ang Monarch of Frost at naunang nag-unleash ng Ice Magic ang Monarch, ngunit hindi man lang umiwas ang matanda, sa halip nagpatama lamang ito mga lods at winasak ang ataking ito gamit lamang ang ulo. Umatake si Goganhe gamit ang kamao at nag-alamang Kidigarf ang datingan ng chairman mga lods, ngunit effortless lamang itong iniwasan ng Ice Monarch at nagsagawa ng counter-attack gamit ang napakatulis na Ice Magic direkta sa mukha ng chairman. Madali lamang itong naiwasan ni Goganhe at nag-counter din ito ng napaka-powerful na suntok, ngunit ang suntok na ito ay nadepensahan at naging ice ang buong braso ng chairman. Nag-clinch ang matanda gamit ang buong lakas nito kaya nagawa niyang mawasak ang Ice Magic at sinubukan niyang direktang hawakan ng Ice Monarch, ngunit nag-unleash ito ng slashing attack kaya umatras muna ang matanda na si Goganhe. Naisip ni Goganhe na dapat niya itong tapusin kaagad hanggat kaya pa ng kanyang katawan at kaagad siyang nagpakawala ng napakalakas na suntok, ngunit nagawa pa ring madepensahan ng Ice Monarch ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pag-cover gamit ang ice. Napatras ang Ice Monarch sa lakas ng suntok ni Goganhe, ngunit napansin ng matanda na parang nag-collapse ang kanyang katawan kung kaya napaluhod dito dahil umabot na siya sa kanyang limitasyon. Sinabi ng Ice Monarch na disappoint daw siya sa Fragment of Brilliant Light dahil napakahina daw ang katawan ng vessel at bigla itong nawala dahil nag-dash ito sa harap mismo ni Goganhe at kaagad sinaksak ng Ice Magic ang katawan ng matanda. Sobrang ininda ni Goganhe ang pinsala at napasuka ito ng dugo at wika ng Ice Monarch kung ilang taon daw ulit makakakita ng bagong vessel ang mga ruler. 1 taon, 2 taon, subalit ang kanilang lakas ay kumalat na sa buong mundo at ito ay mawawasak bago pa sila makabalik. At ang malaking pagkakamali daw ng mga rulers dahil pinili nilang protektahan ang mundong ito. Sagot ni Goganhe, kung inaakala daw ng Monarch na matatalo siya na ganun lang kasimple ay nagkakamali ito. At kung inaakala daw nito na nakikipaglaban siya na walang rason, well hindi daw nito nahulaan kahit palagi itong nakasunod sa kanya. At mukhang mayroon daw itong nakalimutan habang hinahawakan ng mahigpit ni Goganhe ang kamay ng Ice Monarch. Nagtaka ang Ice Monarch kung ano ang kanyang nakalimutan, subalit umaapaw bigla ang mana ng matanda at nag-unleash ito ng napakalakas na magical attacks, ngunit naiwasan ito ng Ice Monarch at tumama lamang sa salamin ng office ng chairman. Wika ng Ice Monarch, muntik na daw siyang natamaan, subalit naguguluhan siya kung ito ba ang ibig sabihin ng matanda na nakalimutan niya. Sagot ng chairman sa Monarch of Frost, ito daw ang kanyang tinutukoy. Unti-unting nagkaroon ng crack ang salamin hanggang sa nabasag at nagkaroon ng butas ang office ng chairman. Kaya mas lalong naguguluhan ng Monarch dahil wala namang magbabago kung babasagin nito ang salamin ng kanyang office.
Binanggit ni Gogenhe ang salitang ngayon na at mabilis lumabas ang isang Ant Shadow Soldier sa katawan ni Gogenhe at kaagad itong tumakas palabas sa office gamit ang salamin na nabasag. At mas lalong naguguluhan ang Monarch of Frost dahil anong magagawa ng nag-iisang magic beast na tumakas, ngunit may bigla siyang na-realize pagkatapos niyang ma-picture out ang magic beast na lumabas sa katawan ng matanda. Kaya kaagad niya itong hinabol upang mapatay kaagad. Nasa ibaba na ang Ant Shadow Soldier at nagmadali itong tumakas habang ang Ice Monarch ay kakalabas pa lang ng building, ngunit madali niya itong nahabol at kaagad nagsagawa ng atake gamit ang Ice Reaper magic. Subalit napadilat ang mata ng Ice Monarch sa kanyang nakita dahil effortless na hinawakan ni Jinwoo ang kanyang weapon at makikitang kaka-shadow exchange lang ng ating bida. Kaya kaagad ginrab ni Jinwoo ang liig ng Ice Monarch at sinabing, "Who the hell are you, Ice Elves?" At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!